Hello mga Mima, hindi ko na nga alam kung gaano kakapal yung amag at lumot ng video na to. Sobrang tagal nga bago ko ma-upload ay talaga namang nagkaamag at lumot na. Anyway, highway dumaan naman sa expressway dito pa rin sa Mount Arayat ang tuloy. Isa sa mga sikat at pinupuntahan talaga ng tao para kainan ay ang kabigting. Sikat na sikat dito ang halo-halo. Kailangan talaga namin lagyan ang mga buhaya namin sa tiyan at nagwawala na nga sila. Ang totoo nga niyan ay papunta kami sa Balay Aslagan pero hindi pa pala bukas kaya napunta kami rito. Halos lunchtime na rin naman kaya nagpakabusog na kami sa kabigtings at nung pwede na nga pumasok dito sa Balay Aslagan, tungo na rin kami agad-agad syempre kahit na mainit. Hindi naman kami binigo ng lugar na to, napakaganda. Ang daming mga halaman. Pagkatapos ay in-entertain nga nila kami na pumasok dun sa villa at dun sa swimming pool nito sa likod. O diba, tanaw na tanaw yung Arayat, pwedeng-pwede talaga to sa families and groups looking for getaways. Kung tatanungin nyo ano yung exact location nito, ito ay sa Magalang, Arayat, Pampanga. During that time nung nagtanong kami, ang villa niya ay nag-range ng 15 to 20,000. Hindi ka naman mabibigo kasi ang lawak niya talaga at kakasya ang malaking group or family. Pagkatapos nga, ito yung mga matatanaw nyo, ang gaganda ng mga bonggabilya dito guys. Kapag gusto mong mag-coffee, tahimik na lugar, magchikahan with friends, lumayo sa magulong mundo ng showbiz, sa pagiging anak na kontraktor, charot, ay pwedeng-pwede ka nga dito. Yung ginakis ko pagdating sa mga ganyang duyan ay tuwang-tuwa talaga. 11 AM ay bukas na ang coffee shop pero syempre nagpapatagtag pa kami ng kinain namin at busog na busog pa. Ayun yung coffee shop oh. Pero later na yan, chika-chika muna, picture-picture, naglalaro yung mga bata. Ang gaan sa pakiramdam kasi ang ganda ng paligid, masasabi mo naman talaga ang sarap namang magstay dito. Lalo na kapag nature lover ka, pwedeng-pwede ka sa Balay Aslagan. Ang dami ko ng chika pero hindi ko pa nasabi sino nga ba yung mga kasama kong pumunta rito. Walang iba kundi yung mga nagagandahan kong kumare BFF mula noon hanggang ngayon. Ganda sila ng coffee shop na to. Mabuti talaga ang lakad na hindi pinagpaplanuhan dahil natutuloy. Kung kailan kami available at nagtagpo-tagpo ang aming schedule ay boom! Hayo na nga kami sa magandang lugar na to. Nung medyo nagpuputik na nga ang mga kilikili namin sa labas ay pumasok na kami dito. Pagpasok namin ay parang nasa ibang dimension kami. Char! Pero sa totoo lang, ang ganda rin naman ng pagkakaayos. Ang daming books. Tapos yung parang mapapangiti ka talaga na ang gaan sa pakiramdam. Maganda sanang magstay dito sa loob kaso marami kami, hindi kami kasya. Kaya minabuti talaga namin doon na lang sa labas mag-set up ng aming mga upuan. O diba, Tom Goods na ulit ang peg. Ang daming nalang pagkain. Parang hindi nagtanghalian sa kabigting. Minsan lang naman kami mapunta rito kaya sulitin na namin. By that time, tapos na kaming kumain, picture-picture, ipakita ang taba, enjoy the place kasi papadilim na, makikita na rin namin yung mga ilaw niya later. Noong oras na yan, masarap na ulit magliwaliw kasi papalubog na yung araw. At the same time, natuyo na ulit yung mga basa naming kilikili kanina. Kaya naman nung dumilim na ay nagpaalam na rin kami na enjoy namin yung lugar at na-enjoy din namin lahat Ang snacks na aming in-order. Nakakatanggal ng yung mga flowers. These are the memories we had sa lugar na yon nung gumala kami magkakaibigan. Iilan nga lamang kami kasi depende sa availability ng schedule. Syempre, hindi lahat magkakamukha ng mga ginagawa sa buhay. Merong mga working, merong mga mommies lang, entrepreneurs, businesswoman, iba-iba na talaga yung mga tinahak namin. Kaya nung nag-go-on lahat na pwedeng pumunta sa Balay Aslagan ay ganito yung sinapit namin. O diba? Ang gaganda naman talaga ng mga kumares ko. Ito naman ang mga junakis namin napakababait. Hanggang dito na lang muna. Bye!